So malinaw para kasi yung iba ang tingin sa inyo, Senate President, ayaw nyo talaga na isimulan o ayaw nyong sa inyong panahon magkaroon ng impeachment trial kay Vice President Sara. Hindi totoo yun, Jerry. Hindi kami pwedeng magsimula ng impeachment kapag recess kami. Pwedeng magpatuloy ng recess kapag nagsimula na ng May session. Alam ko maraming gustong umintriga, maraming nagsasabi na hindi, pro Duterte talaga yan si Cheese or komunista yan si Cheese or what have you, etc. etc. Right now, tulad nga ng sinasabi ni Attorney Claire, ang katuwalang ebidensya to support the claim, mas maganda na wag na lang natin painggan at wag natin paniwalaan. The earliest na pwedeng kumalap ng ebidensya ang impeachment court, according to Cheese Escudero, is on June 2. Yun na yung pinakamaaga. Pagbalik ng ating Senado from recess. Pakinggan natin to. Mga ebidensya, Senate President, halimbawa may gustong kuning mga ebidensya, ipalabas ng mga ebidensya, mga bank records, ang prosecution, pwede na bang hilingin nila yon by June 2? Sa ngayon, hindi pa, pero pag nag-convene ang impeachment court, oo. Pag nag-convene. Kailan po ba magko-convene? Just for the record. June 2 o June 3. Tinanong dito sa 2x2 kung kailan pinakamaagang pwedeng makakalap ng mga ebidensya. Ibig sabihin, kailan sila pwedeng mag-receive ng ebidensya itong impeachment court. Ang sinabi ni Cheese Escudero, the earliest is June 2 or June 3. Pagbalik from recess. Tuloy natin. May proseso lang kaming dapat sundan, kabilang na dyan ang pagbabasa ng Articles of Impeachment sa plenaryo ng Senado na siyang magsisilbing hudyat para i-convene yung impeachment court at manumpa kami bilang impeachment court judges. Meron na po ba kayong mananahi ng road ninyo? Meron ng pinagpipilian yung back ng Senado. Dahil bidding yata yan. So, baka small value lang yan, hindi na dumaan sa bidding. Hindi ko so malinaw para kasi yung iba ang tingin sa inyo, Senate President, ayaw nyo talaga na isimulan o ayaw nyong sa inyong panahon magkaroon ng impeachment trial kay Vice President Sara. Hindi totoo yun, Jerry. Hindi kami pwedeng magsimula ng impeachment kapag recess kami. Pwedeng magpatuloy ng recess kapag nagsimula na ng May session. Pag ginawa namin yan ng walang sesyon, illegal po yan sa aking pananaw. At binibigyan lamang natin ng bala kung sakasakali ang sino mang nasasakdal ng impeachment na questionin yung proseso, questionin yung pagiging patas at parehas, questionin yung pagiging makatarungan ng Senado kaugnay sa paggawad ng desisyon, kaugnay ng impeachment kung ang proseso ay tila may pinapabora ng panig. So para ang sinasabi nyo, lalong madidelay kapag inapura. Malaki ang posibilidad. Ngayon nga, tingnan mo na lamang yung sa kamera. Di umano inapura daw, kaya umakyat agad si VP Sara. So, hindi ko tatanggalin sa kanyang gawin din yan. Kung sakasakaling may gawing tila pagmamadali ang Senado. Hindi ako takot na idemanda o maakyat ang Senado sa Korte Suprema. Susundin lang namin yung batas at kung hindi siya sang-ayon, malayo siyang pwedeng umakyat. Pero hindi ko rin sasadyain na labagin yung batas para bigyan din siya ng rason at dahilan na umakyat at ma-delay palalo ang proceeding. Pero, yung mga kotsero, yan din yung iniisip ko eh. Kasi kilala ho natin ang mga Duterte. At mga kotsero, don't forget, itong mga ikinaso laban sa Kamara recently. Itong pagpapasuspend kay Martin, itong paghahabla tungkol sa budget, etc. etc. Yan mga kotsero, is an effort to slow down the movement of the House of Representatives. Sabihin, gawin silang busy na sumagot sa ibang issue na hindi nila matutukan tong impeachment. Kasi alam niyo mga kotsero, kung totoo yung mga issue na yan, dapat noon pa. Bakit ngayon lang? Itong pagpa-file ng impeachment ni Sara Duterte na i-block ng Supreme Court ang impeachment is also another effort to do that. Ano yung kanya naging basis para i-block ang impeachment? Dahil minadali daw ng Kamara de Representante ang kanyang impeachment. Hindi raw dumaan sa proseso. At siya daw ay sinampahan ng impeachment case more than once in one calendar year.
all of which are false. Lahat ho yan ay kasinungaling. What do you do? Meron kang kalaban sa kaso na sinungaling, intrigero, at kung ano-ano pa. Huwag mo na lang siya bigyan ng dahilan para magsinungaling at mag-intriga. Yun ang pinakamagandang strategy. But at the same time, mga kotsero, you also have to think of how to avoid yung hindi partiality. Kasi I don't think partial ang ating sistema. To avoid yung excessive delay para hindi mapanis yung ebidensya. So, it's a balancing act eh. Hindi ko alam kung how it's going to be resolved. And I guess, yung mga nakapetition na sa Korte Suprema, yun na lang ang iniintay natin. Yun na lang ang iniintay natin. Abangan natin yung mga sasabihin ng Korte Suprema. Alam ko maraming gustong umintriga. Maraming nagsasabi na, hindi, pro Duterte talaga yan si Cheese, or komunista yan si Cheese, or what have you, etc. etc. Right now, tulad nga ng sinasabi ni Attorney Claire, ang katuwalang ebidensya to support the claim, mas maganda na wag na lang natin painggan at wag natin paniwalaan. And unless intrigero kayo, unless mahilig kayo sa intriga at gusto nyo chumismis, wala problema doon, kanya-kanya na lang siguro trip yan. But ako personally, trying to look at this objectively, kahit gusto ko ma-impeach si Sara Duterte, trying to look at this objectively. Number one, yung mga miyembro ng Senado is not to the advantage of those who want Sara impeached. Pangalawa, the circumstances kung nasaan ngayon ang Senado is very difficult to justify a special session, etc. etc. Baka pag nagpa-special session ka, bigla na naman pumunta sa Supreme Court o si Sara Duterte, sabihin, nakasulat sa Constitution, a special session is only for urgent legislative concerns and an impeachment is not a legislative concern. May kaso ka na naman sa Supreme Court. Delaying tactic na naman. Isang buwan na naman ang mawawala sa'yo. So, I mean, looking at it from that perspective, tread carefully. Ginanga lang. Tread carefully. Although at the same time, you also want to preserve the integrity of the evidence. So, hindi natin alam kung paano pagbabalansihin yan ng ating Senado. Problema nyo yan. Bahala kayo. Tanggapin niyo po ba na yung binanggit nyo kanina na pwedeng tumawid, maaari din niyang maging isang legal issue at baka iakyat din sa Korte Suprema? Malaki po ang posibilidad din. Pero ulitin ko yung kapalit, Tonying. June 30 lang yung term eh. So dahil late na nga final sa amin, patapos na yung kongresong to, so kahit hindi pa tapos, i-desisyon na namin. O kahit hindi pa tapos, i-dismiss na lang natin. Hindi yun na ayon sa prinsipyo ng batas, ulitin ko, na kung ano man ang sinimulan, ay dapat tapusin. Okay. Ito po ay malamang naitanong na sa inyo at narinig ko na naitanong, just for the record again, sa mga ibang nakikinig naman sa atin. Interesado po ba kayo maging Vice President in the event na makonflict po si VP Sara? Parang na-miss mo talaga ako, Tony. Opo. Sinagot ko yan sa Sorsogon, nung nagkaroon ng press con sa Sorsogon. Hindi, Tony. Hindi dahil dala ng delikadesa at gayon din, dala ng personal na pananaw. Hindi ako interesado at hindi tamang tanggapin o kunin ko yan. O sino man para sa akin na may bahagi, may parte dito sa impeachment process kung yan nga ang kakalabasan. Dahil hindi nito mabibigyan ng maganda, tamang pangitain yung proseso ng impeachment. Last na lang talaga. Na-miss mo talaga ako, Tony. Dahil Vice President po ang isasalang sa impeachment trial, hindi na po kailangan ng Supreme Court Chief Justice na katitle nyo na magpe-preside. Kayo na lang, solo nyo. Hindi na po. Senate President and Presiding Officer. Sa katunayan, sorry, napag-aralan ko ulit yung impeachment dahil dito eh. Sa katunayan, kahit ang impeachment ni dating Pangulong Estrada, walang nakalagay sa Konstitusyon o sa rules ng Senate na merong co-presiding officer. Ba't Chief Justice lang ang magpe-preside. Oo. Chief Justice lang ang magpe-preside. Kapag Pangulo. Presidente. Opo, kapag ibang opisyal maliban sa presidente, ang Senate President lamang. Ang problema nga kung mag-bathroom break ka, i-recess mo ba o magpapakabit ka na lang ng catheter? Hindi ko alam. Hindi ba pwedeng may magsasab na isa sa mga judges? Tulad sa ayon sa ilang legal na eksperto, hindi daw eh. Hindi yan parang Senate President tapos yung pro tem ang papalit. Kaya nga eh. Kasi impeachment court yan at hindi naman Senado.
Pero Pakapit ka na pinag-aaralan lang pa nila kasi paano naman ngayon, 5 oras, 6 na oras, imposible naman na hindi ka tawagin ng pangailangan. Wiwi break. Merong wiwi break. Wiwi break. Dapat lahat-lahat, ha? Lahat, sabay-sabay. SP, sir. Parang elementary uli yan, may recess. Thank you. Maraming salamat Sana sa mas madalas ka namin makausap. So, June 2 will be the earliest na tatanggap ng ebidensya nga. June 2 or June 3. Once nag-convene na ang Senate, magbalik from break at buuin na yung impeachment court. So, June 2 or June 3 ang pinakamaaga na pwedeng pag-usapan yan after the break.